Hello mga gagayam, love and light po para sa ating lahat. In this video ay nagkakabit kami ng insulator ni Kuya Boy. Kasi Pero mainit. mainit. Kasi yung yero ay umiinit pag yung init kasi Oo. araw kasi pumuputo sa in-absorb ng yero kaya So ganito yan dati, long span siya, yung pader namin dito sa Lungga. Direct na natatamaan ng araw, mainit. So naisipan namin na lagyan ng insulator, pero tingin ko kulang pa. Para maganda din siya. Tapos Medyo hindi siya natagos pa yung yung init. At hindi rin naging efficient yung nilagay kong duct tape dahil nababakbak siya ng kusa. At kung titignan nyo dito sa isang ito, yan, kakalaw-kalaw siya. Maluwag ito at hindi kaya ng duct tape. So naisipan ko nga na i-remodel ulit yung gawa namin para maging at least durable naman. At naisipan ko rin na maglagay ng additional insulator na more cheaper kumpara dito sa insulator na to, kasi ang double face na ganito nagkakahalaga ng 100 pesos at yung single face naman nagkakahalaga ng 90 pesos per meter. So pero yung ilalagay ko na palaman sa loob di hamak na mas matipid. At ito, ilalabas ko na lang siya para aesthetic pa rin siyang tignan. So okay mga kagayam, sisimulan na namin ni Kuya Marcos ang paggawa ng DIY project namin na insulator. Okay! bye! Bye na agad, dito. Sisimula pa tayo. Ito na mga kagayam na fix ko na itong karton na hiningi ko sa grocery store at okay na to. Ngayon ang susunod naman namin na i-fix ni Kuya Marcos ay itong double side na insulator. Insulator basta sound same, okay na yun. Okay Kuya Boy, magkikuha mo yun. Tingnan mo na nila invent. Mamaya na yun. Sige na. May invention pa daw si Kuya Boy. Kailangan ipakita. Pumatalastas pa si Kuya Boy. Ito siya, pwede nyo din ito gawin at home pag lonely lang kayo. Ito, dapat siya, ako makipot siyang daanan. Para ganito, yung dalawang shelf. Tapos maglagay ka dito ng insulator. Dapat ganito siya kahaba. Kasi yung padong dapat siya. Tapos may electric plug dyan. Para para malamigin yung buong katawan mo. Paano? Yung hangin, pupunta siya sa mukha. Tapos, ito, yung sa magbabounce siya. Okay. Yan yung dito, diba ito sa sides niya. Yung una dito, tapos pupunta siya down. Pero hindi pa natataaman na dito. Ayun si Kuya Boy, yung kanyang aerodynamics na pinapaliwanag tungkol doon sa pa-curve, pa-dome down na ginawa niya. So happy siya doon, so suportahan natin si Kuya Boy. By leaving paano mo din pa i-debit? Ito na ngayon. Actually, ma'am, ngayon kung direct rating na yung spark, kasi baka makabulag kasi siya. Pati rin pag nyo lapitan sa mukha nila, kira kayo pagkagandaan mo kayo pagkakong kayo. Mga kagayam, so ganito ang mangyayari. Inispat ko lang siya para pag dumating ang araw na kailangang i-replace ito at magkaroon tayo ng maintenance, madali lang baklasin. Kung ispat lang, kasi kung i-full weld siya, matatagalan at saka mataas din yung risk na masunog itong ating isolator. Combustible material siya.
Kaya extra careful pag magwe-welding kayo nito. Ganyan, duct tape ang gamit ko dahil ang duct tape ay ginagamit sa industrial purposes. Kaya I recommend na duct tape na lang ang gamitin nyo compare sa ibang tape gaya ng tawag dito yung masking tape. Pwede rin siguro, kaya lang ang nangyayari kasi doon, napapakpak yung pusang kumakalas yung masking tape. Kaya mas maganda na lang yung duct tape. Medyo mas mahal nga lang. May presyo na 115. Kaya mga kagayag, tapos ko nang ma-install itong isolator foam dito sa isang ibang part ng aking wall, which is long span nga. Mainit dito sa loob, lalo na pag yung umaga, talagang direct yung sunlight na tumatama dito sa yero. Kaya naisipan kong maglagay muna ng karton sa loob nito at panglabas itong isolator foam para naman magandang tignan. Naglagay ako ng ganitong 9mm na bakal para hindi siya matumba o matanggal sa kanyang pagkakakabit. Kasi nung gumamit nga ako ng duct tape ay hindi kaya ng duct tape yung bigat ng isolator foam. Kusang bumibigay, kusang bumibitaw, kumbaga hindi stable. Kaya ginawa ko ng ganitong paraan para hindi siya matanggal. Naglagay ako ng 3/16/1 na angle bar bilang sapatos nitong pang vertical natin na 9mm. Dahil kung wala ito at i-welding natin agad, i-spot natin, malaki yung tsansa na masunog itong isolator foam. Kaya dito ko na siya in-spot para at least yung init hindi direct na maabutan itong isolator foam, which is madaling masunog nga dahil combustible material siya. So ganito ang mangyayari niyan pag nasobrahan sa welding. Yan, gaya nito nasunog. At mas grabe pa to. Pero goods lang yan kasi okay naman overall, okay naman yung installation. Kaya panalong-panalo pa rin ang ating production ngayong araw. So that's it for the day mga kagayam. Hanggang sa muli. Paalam!